Kung ipapadala mo ang iyong anak na lalaki o babae sa unibersidad na yon, gagawin mo ba ang parehong desisyon na ginawa mo 10 taon na ang nakalipas? Sa loob ng maraming henerasyon, naniwala ang mga pamilyang Hudyo sa isang simpleng pangako. Magtrabaho ng mabuti, makakuha ng mahusay na edukasyon, at magbubukas ang mga pintuan ng oportunidad. Ang mga unibersidad ay lugar kung saan natutuklasan ng kabataan ang sarili, hinahamon ang ideya, bumubuo ng panghabambuhay na pagkakaibigan at naghahandang baguhin ang mundo. Ngayon, para sa napakaraming estudyanteng Hudyo, nabigo na ang pangakong iyon. Mula no ikapito ng Oktubre, nasaksihan natin ang isang bagay na hindi natin inakalang makikita natin sa ating buhay. Ang mga estudyanteng Hudyo sa mga prestihiyosong unibersidad ay nagtatago ng mga bituin ni David. Inaalis ang kipot, umiiwas sa ilang klase, at nagdadalawang isip kung ligtas magsalita ng hayagan. Hindi dahil sa paniniwala nila, kundi kung sino sila. Isipin mo yon. Isipin mong ipadala ang iyong anak ng libu-libong milya ang layo, gumastos ng daan-daang libong dolyar para sa edukasyon, tapos mag-aalala ka pa kung ligtas ba silang magsabi ng, "Ako ay Hudyo." Walang magulang ang dapat mapilitan na gumawa ng ganoong pagtitimbang. Hindi lang ito tungkol sa antisemitismo. Tungkol din ito sa pagtatanong kung naibibigay pa ba ng tradisyonal na modelo ng unibersidad ang binabayaran ng mga pamilya. Ang kolehiyo ay naging sobrang mahal. Ang mga estudyante ay nagtapos na may napakalaking utang. Marami ang hirap makahanap ng trabaho na tugma sa kanilang kurso. Lalo na sabi ng mga employer na kulang sa kakayahan ang mga nagtapos na kailangan nila. Ngayon, sabay nating hinaharap ang 3 krisis. Isang krisis ng pakiramdam na nabibilang ka, isang krisis ng kakayahang makapag-aral, at isang krisis ng tiwala sa mismong mas mataas na edukasyon. Pero tuwing nahaharap sa hamon ng mga Hudyo, hindi lang namin tinatanong paano kami makakaligtas. Tinanong namin, paano kami makakabuo ng mas maganda? At naniniwala ako na ito mismo ang tanong na dapat nating itanong ngayon. Dahil habang napakaraming atensyon ang nakatuon sa mga nangyayaring mali sa mga campus sa Hilagang Amerika at Europa, may isang pambihirang bagay na tahimik na nangyayari sa Israel. Ang mga universidad ng Israel ay naging mga nangungguna sa mundo sa agham, teknolohiya, medisina, pagnenegosyo at inobasyon. Ang Hebrew University, Technion, Weizmann Institute, Tel Aviv, Haifa, Bar Ilan. Ang mga institusyong ito ang natuturo sa mga siyentipiko, negosyante at mga inovator na tumutulong hubugin ang kinabukasan ng ating mundo. At ginagagawa nila ito sa Startup Nation, ang pinakakapansin-pansing ekosistema ng inobasyon sa buong mundo. Isipin mong makakuha ng degree sa lugar na araw-araw ipinapanganak ang mga makabagong ideya. Isipin mong mag-aral kasama ang mga taong nagtayo ng kumpanya, nagpapagaling ng sakit, gumagawa ng teknolohiyang nagliligtas buhay at lumulutas ng pandaigdigang problema. Isipin mong makatanggap ng world-class na edukasyon sa mas mababang halaga kumpara sa maraming universidad sa Amerika. Pinakamahalaga, isipin mong mag-aral sa isang lugar kung saan ang iyong pagkakakilanlang Hudyo ay hindi mo kailangang ipaliwanag, ipagtanggol o itago. Nandiyan na ang pagkakataon nun pa. Hindi talaga alam ng karamihan sa pamilya na umiiral ito. Ito ang dahilan kung bakit ako at ang kaibigan kong si Lisa Barkan ay nagtatag ng Campus Israel. Hindi namin layunin hikayatin ang mga estudyante na tumakas sa mga campus na puno ng hamon, kundi itulak silang maghanap ng pambihirang oportunidad. Ang Campus Israel ay nagbubukas ng pintuang hindi alam ng maraming pamilya na mayroon pala. Tinutulungan namin ang mga estudyanteng nagsasalita ng Ingles na makahanap ng mga degree program na itinuturo sa Ingles, gabayan sa pagpasok at buuin ang kanilang karera at maging bahagi ng isa sa pinakamakabagagong lipunan sa mundo. Higit pa ito sa simpleng pagkuha ng degree. Ito ay tungkol sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga lider ng Hudyo, mga kabataang may tiwala sa kanilang sarili at konektado sa Israel. Hindi lang emosyonal, kundi
pati sa akademiko at professional, na magiging negosyante, doktor, inhinyero, diplomat, siyentipiko, innovator, at babalik sa kanilang tahanan, magpapalakas sa mga Hudyo saan man sila dalhin ng buhay. Bawat henerasyon ay may natatangging hamon. Naniniwala ako na ang hamon natin ay itigil ang pagtanggap sa mga maling akala dahil lang pamilyar na ito sa atin. Sa matagal na panahon, inakala natin na iisa lang ang daan patungo sa akademikong kahusayan. Wala namang ganon. Minsan, ang pinakamagagandang oportunidad ay yung mga nasa harap lang natin pero hindi napapansin. Ang kinabukasan ng mas mataas na edukasyon para sa mga Hudyo ay hindi lang pagprotekta sa mga estudyante laban sa poot. Tungkol ito sa pagbibigay ng higit pa sa kanila, kumpiyansa, layunin, oportunidad, at isang lugar kung saan maari silang umunlad bilang mga iskolar at mga proud na Hudyo. Ang ating mga anak ay nararapat sa higit pa kaysa sa basta makaligtas lang. Karapat-dapat silang umunlad at naniniwala akong nagsisimula ang kinabukasang iyon sa pag-aaral sa Israel.